May isang bagay na paulit-ulit na lumalabas sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kapag may isang bagay na inilibing kasama ng mga patay, may mga taong naniniwalang hindi ito dapat gambalain. At kapag ginawa mo iyon, may kapalit. Ngunit may katotohanan ba rito? O isa lamang ba itong alamat na paulit-ulit na isinasalaysay ng mga tao? Sa video na ito, iimbestigahan natin ang isa sa mga pinakakakaibang tanong tungkol sa sinaunang Pilipinas. May sumpa ba ang mga gintong hinukay mula sa mga libingan? Noong 1967, isang pambihirang bagay ang natuklasan sa Iloilo. Isa itong mukha, ngunit hindi ordinaryong mukha. Isa itong mukha na gawa sa ginto. Mahigit 500 taon itong nakabaon sa lupa, kasama ng isang yumao. At nang muli itong makita ng mga tao, nagbigay ito ng sulyap sa isang nakalimutang bahagi ng ating kasaysayan. Hindi lamang ito ang natagpuan. Sa iba't ibang bahagi ng bansa, nakakita rin ang mga archaeologist ng mga gintong hikaw, mga palamuti, mga takip sa mata, at iba pang artifact na sadyang isinama sa mga libingan. At dito nagsisimula ang misteryo. Kung napakahalaga ng ginto noon, bakit nila ito ibinaon sa lupa? Para sa modernong tao. Walang gaanong saysay ang paglibing ng kayamanan. Kung may mahalagang alahas ka, malamang ipapamana mo ito, ibebenta, o iingatan. Ngunit para sa marami sa ating mga ninuno, iba ang kanilang pananaw. Maraming sinaunang kultura ang naniniwalang ang kamatayan ay hindi wakas. Isa lamang itong paglalakbay. At tulad ng bawat paglalakbay, may mga bagay na kailangang dalhin. Ito ang dahilan kung bakit may mga natagpuang libingan na naglalaman ng mga personal na gamit, mga palamuti, at mga bagay na simbolo ng katayuan. Ngunit habang mas marami ang natutuklasan, mas lumalaking tanong ang lumilitaw. Kung napakaraming ginto ang inilibing, nasaan na ito ngayon? Dito pumapasok ang isang mas kontrobersyal na bahagi ng kuwento. Treasure hunters, looters, illegal artifact dealers. Sa loob ng maraming dekada, libu-libong artifact ang pinaniniwalaang nawala bago pa man maabot ng mga archaeologist. Ang problema, kapag ninakaw ang isang artifact, hindi lamang ginto ang nawawala. Nawawala rin ang kwento nito. Saan ito natagpuan? Sino ang may-ari nito? Ano ang kahulugan nito? At minsan, ang mga sagot na yon ay tuluyang nawawala. At dito nagsisimulang pumasok ang mga alamat. Sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, may mga kwento tungkol sa mga taong kumuha ng mga bagay mula sa mga libingan. At pagkatapos, may nangyaring hindi maganda. May ilan na nagsasabing nagkasakit sila. May ilan na nagsasabing nakaranas sila ng sunod-sunod na kamalasan. May ilan na nagsasabing ibinalik nila ang artifact at doon lamang natigil ang kanilang problema. Ngunit narito ang mahalagang bagay. Halos lahat ng mga kwentong ito ay anekdotal.
Walang scientific verification. Walang matibay na ebidensya. At dito nahahati ang mga opinyon. Kung tatanungin ang mga siyentipiko, walang ebidensyang nagpapakita na ang sinaunang ginto ay may supernatural na kapangyarihan. Ngunit may isang konsepto sa psychology na maaaring makatulong ipaliwanag ang ilan sa mga kwento. Ito ay tinatawag na confirmation bias. Kapag naniniwala tayong malas ang isang bagay, mas napapansin natin ang bawat negatibong pangyayari. Kapag maganda ang nangyari, nakakalimutan natin. Kapag masama, naaalala natin. At habang tumatagal, parang lumalakas ang paniniwala. Ngunit sapat ba iyon upang ipaliwanag ang lahat? Maaaring walang ebidensya ng sumpa. Maaaring walang ebidensya ng paranormal na puwersa. Ngunit may isang bagay na hindi maikakaila. Paulit-ulit itong lumilitaw sa iba't ibang kultura, sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang panahon. Pareho ang babala. Huwag gambalain ang mga patay. Huwag kunin ang mga bagay na sadyang inilibing. At huwag isipin na ang lahat ng kayamanan ay dapat ariin. Bakit? Saan nanggaling ang ideyang ito? At bakit ito nananatili hanggang ngayon? Kaya, may sumpa ba ang mga gintong hinukay mula sa mga libingan? Sa kasalukuyan, walang siyentipikong ebidensya na nagpapatunay nito. Ngunit marahil hindi iyon ang tamang tanong. Marahil ang mas mahalagang tanong ay ito. Kapag ang isang bagay ay ginawa para samahan ang isang tao sa kanyang huling hantungan, may karapatan ba tayong kunin ito? At kung gagawin natin iyon, ano ang nawawala sa atin? Hindi pera, hindi ginto, kundi isang bahagi ng ating kasaysayan. At marahil, iyon ang tunay na presyo ng mga kayamanang nakabaon sa lupa.